Ah, magandang umaga, hapon, at gabi sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating Preach TV channel. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos na binigyan mo kami nabigyan kami ng pagkakataon na ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan. Paganda ng paganda ang ating mga pinag-aaralan at naririnig sa Preach TV channel. Talagang napakarami na ang mga taong na-inspired, na-bless at natutunan sa ating Preach TV sa pamagitan ng mga Preach TV guests, sa kanilang pag-share ng kanilang mga testimonials at itinuturo nila ang kanilang mga kakayahan. Maraming salamat po Sir Corky sa inyong introduction sa araw na ito. Bago po kami magtuturo ng tungkol sa Armor of God, at alam namin na kayo ay ma-inspired, ma-bless sa inyong maririnig. Maaring narinig nyo na ito, pero marami pa kayong maririnig na salita ng Diyos na magbibigay ng kalakasan ng inyong spiritual na buhay. Una sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa Diyos na nagbigay ng ating buhay. Na sa araw na ito, tayo po ay humihinga pa. Siya nagkaloob ng ating proteksyon, pangangailangan sa araw-araw nating buhay, at nagpapasalamat din sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin na tinatamasa natin sa araw nito. Nagpapasalamat din kami sa ating mga mentors, katulad po ni Sir Terence at ni Ma'am Tet, Lim. Napakabuti po nilang mga tao na tinuturo nila ang sikreto o advokasya kung paano umunlad ang OFW na hindi na sila mabubuhay sa kahirapan kundi aangat ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa kanilang kabaitan, tumutulong sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga tao upang magbago ang kanilang buhay at ipagpatuloy na ibahagi ang kanilang advokasya. Nagpapasalamat po rin po kami sa mga kay Sir Ringo, ang aming presidente, ang aming vice president na si Ma'am Janet, si Ma'am Marita, si Sir Dave at iba pang mga naging host sa Preach TV. Maraming salamat din po sa aming GM na si Sir RJ, si Ma'am Badet at mga BPs natin katulad po ni Sir Corky, si Sir Joel, si Sir Lino, si Sir Brendo, mga PCs, mga PRs at mga advocates. Kami po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga viewers sa buong mundo mula sa Asia, Middle East, America, North America, Europa, Australia at mga iba't ibang dako ng mundo. Ako pala si Pastor Martin na inintroduce po ni Sir Corky. Sa aking kanan naman, ang aking may bahay, si Pastora Loida, na ang aking kabiyak sa puso. Okay? Siya po ay 21 years na nagtuturo dito sa Kuwait. Dumating po siya rito noong June 25, 1999. At ako naman po, dumating ako rito sa Kuwait October 7, 1987 at nakapagtrabaho ko sa Kentucky Fried Chicken, yung mga mahilig sa mga fried chicken. Okay. So after 2 years, nakapagtrabaho po ako sa Baskin Robbins para naman sa mga mahilig kumain ng ice cream. Okay. Nanatili po ako dito sa Kuwait during the Iraqi occupation. So pinagpatuloy po namin ang gawain ng Panginoon. So after liberation po ng Kuwait, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapasok sa Crown Plaza Hotel. Nakapagtrabaho bilang isang cashier. So after 6 months po, nag-resign ako sa Crown Plaza at sinundo po ako ng aming senior pastor, si Pastor Jerry Sanstra at ang kanyang asawa na si Mrs. Jackie Sanstra. Na si Mrs. Jackie Sanstra, siya po yung director ng Lighthouse Academy sa Lighthouse Church. Sila po ang aming naging spiritual parents. At sila po ang nagpalaki sa amin, naging mentor namin.
at sila rin po yung aming naging discipler. Okay? So, meron po kaming isang anak, isang anak na ngayon nag-aaral siya sa Vancouver, Canada, BC. Siya po ay 18 taon na ngayon. Next week, mag-birthday na po siya ng ika-19 ng taon ng kanyang buhay. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanya. Ngayon, 3 dekada na po kami naglilingkod sa gawain ng Philippine Embassy. Tinutulungan po namin ang mga runaway maids na inaabuso ng mga amo. Ito po yung services na rinirender namin sa Philippine Embassy. Every Friday, meron kaming preaching of the Word of God. Meron po kaming Bible study every Monday. Meron po kaming counseling. Meron po kaming medical mission every 3rd Tuesday of the month. Pinapakain po namin sila every Friday. Binibigyan po namin sila ng mga toiletries. Binibigyan din po namin sila ng mga used clothes. Bumibili din po kami ng mga brand new shoes at mga brand new na traveling bags. Binibigyan din po namin sila ng mga Bibles. Binibigyan po namin sila ng cash na 1,000 pesos para sa kanilang transportation para kapag umuwi na sila sa Pilipinas, meron silang magagamit pag-uwi sa kanilang mga bayan at probinsya. At nagbibigay din kami ng mga tickets. Meron din po kami ng Christmas concert every year. Okay. So sa hapon po ito, kami po ay magtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa armor of God. Okay? So okay na? Okay. So tayo po ay dumalangin at yumuko bago po natin ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Ama, maraming salamat po. Kami ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil kayo ay Diyos na buhay na hindi nagbabago. Nawa sa araw nito maririnig ng mga viewers ang salita mo. Nawa ang salita mo ay titimo sa kanilang mga puso at pag-iisip. Magbabago ka ng buhay, sila po ay ma-encourage, ma-bless, ma-inspired, magbago ang kanilang buhay. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Hayaan mo, Espiritu Santo, na siya ang kumilos sa kanilang mga puso at isipan sa araw nito. Balutin mo ang bawat isa ng inyong makapangyarihang dugo at ipadala mo ang iyong mga anghel na sila ang mag-iingat sa bawat sa amin. Ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming hinidalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Okay. Alright. So, ngayon po, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Pwede pong pakilagay, Sir Corky po, yung unang slides. Alright. Yung susunod na slide po ay Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Pero bago po natin basahin yun, tignan po yung natin yung susunod na slide, yung sinasabi niya, all truth is parallel. Okay? Yung next slide po, Sir Corky. Okay? Okay, so ano po ang ibig sabihin ng all truth is parallel? Okay? Ang ibig sabihin po ng all truth is parallel, lahat po nangyayari dito sa mundong ito ay nangyayari din sa langit. Katulad po sinabi ni Jesus na anuman ang talian mo dito sa mundo ito, tatalian ng Diyos sa langit. Anuman ang ibubuhos mo, i-release mo sa mundo ito, i-release ng Diyos sa langit. Okay? So yun po ang ibig sabihin na lahat ng nangyayari sa mundo ito ay nangyayari din sa langit. Okay? Kaya po, all truth is parallel. Ngayon, sinasabi po ng salita ng Diyos sa John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Sino po yung thief? Ito po ang diablo na nagnanakaw ng ating
ng kaligayahan. Siya po ang pumapatay, sumisira ng buhay. Kaya meron tayong pandemic ngayon dahil sinisira niya yung buhay ng maraming tao. Okay, but sinabi ng salita ng Diyos, I have come. Sino yung nagsabing I have come? Si Jesus po ang nagsabi na I have come that you might have life abundantly. Okay? Gusto po kasi ng Diyos na pagpapalain tayo na maging masagana ang buhay natin dito sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay pa. Okay? Ngayon, basahin po natin yung salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. Sir Corky, yung pong Ephesians chapter 6 verse 10 through 18 po. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin ang inyong mga Biblia sa Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. Okay. So ngayon, linagay ko po sa isang slide doon yung itsura ng isang sundalo. Next slide po. Okay. Yan. Doon unang panahon, yung mga tao nakikipagbaka sila at may suot sila na tinatawag na armor of God. Okay? Dati wala pang mga bazooka, wala pang mga tangke, wala pang mga Armalite. So ito yung kasuotan nila para makipagdigma sila sa iba't ibang bansa. Okay? Ngayon, sinasabi po ng salita ng Diyos, inihambing ni Apostol Pablo na tayong mga Kristiyano na kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, ikaw ay maging sundalo ni Kristo. Ngayon, kapag sundalo po tayo ni Kristo, tayo po ay may labanan. Okay? May labanan po nangyayari, nagaganap sa himpapawid. Okay? Ngayon po, basahin po natin ang salita ng Diyos mula po sa verse 10. Next slide po. Okay. Okay, sinasabi po ng salita ng Diyos, finally, ito na yung pangwakas na sasabihin ko sa inyo. Sabi po ni Pablo, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi niya, magpakalakas tayo at sa kapangyarihan ng Diyos. Yung verse 11 po, ang sabi niya verse 11, next slide po. Okay. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Bakit po kailangan natin lagay yung whole armor of God? Sabi niya, para that you may be able to stand against the wiles of the devil. Okay? Ngayon, yung next slide po. Okay. Ang verse 12, sinasabi po ng salita ng Diyos, for we do not wrestle against flesh and blood. Yung ating pong kaaway sa mundong ito, hindi po sila flesh and blood. Wala silang ulang laman, walang dugo. But sabi ng salita ng Diyos, yung ating mga kaaway, remember yung kaaway natin, hindi yung biyanan ninyo, yung kaaway natin, hindi yung asawa nyo, yung kaaway natin, hindi yung employers nyo, o yung nakasakit sa inyo. Subalit ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang kaaway natin against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Okay? Against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ito po yung mga kaaway natin na mapapangit sila. Hindi mo sila nakikita katulad ng pandemic na ito. Napakapangit, hindi mo siya nakikita, pero kalaban natin. Pumapatay siya ng napakaraming tao. Okay? And next slide po. Verse 13 po. Okay. Sinasabi ng salita ng Diyos, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day,
and having done all to stand, na kailangan tayong tumayo, na kaya sinisigaw po natin, OFW, laban na OFW, preach your life. Kailangan tayo lumaban. Hindi tayo mga duwag, tayo ay mga sundalo ng Panginoon. Amen? So, verse 13 po, 14. Next slide po. Okay. Sabi po ng verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth. Ano po yung girded? Lalagay po natin yung sinturon sa ating baywang. And then sabi niya, having put on the breastplate of righteousness. Ito po yung breastplate natin. Kinokoberan natin yung ating dibdib. Okay, next verse po. Next slide. Okay, verse 15, ang sinasabi ng salita ng Diyos, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ano pong ibig sabihin niya? Na maging handa tayo na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Next slide po. Okay, verse 16, sabi po ng salita ng Diyos, above all, taking the shield of faith. Okay, bakit kailangan po lagyan natin ng shield yung ating buhay? Bakit lagay natin yung pananampalataya? Sabi niya, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Okay, kasi ang kaaway, meron siyang mga palaso. Okay, ito yung tinatawag na sa English, fiery darts. Meron siyang mga palaso na may apoy, na ito yung ginagamit niya upang sirain niya ang bawat mananampalataya. Okay, next verse po, verse 17. Okay, and sabi niya po sa verse 17, and take the helmet of salvation. Kailangan po lagay natin yung helmet natin. Okay, bakit? For protection. Okay, sa ating ulo. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang ating tabak, sabi niya, ay ang salita ng Diyos. Ang tabak, magkabila ang talim. Okay? And last verse po. Okay. And verse 18, sabi niya, praying always. Palagi po tayong dumadalangin with all prayer. Bakit? And sabi niya, and supplication in the Spirit. Bakit palagi tayo kailangan dumalangin? Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Kailangan po tayong dumalangin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Katulad sabi po ni Sir Ariel kagabi sa Bible study natin na kailangan tayong dumalangin. Bakit? Para tayo po ay magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok na dating sa ating buhay. Okay? Next slide po. Okay. Alright. Ngayon, bago po kami ibigay po yung kahulugan ng sandatang ibinigay ng Diyos sa atin, magbigay lang po ako ng introduction na bakit po ibinigay ng Diyos ang mga sandatang ito at bakit itong si Lucifer ay bumagsak. Okay. Sinasabi po na salita ng Diyos na bago pa man nilikha ng Diyos ang langit at lupa, nilikha ng Diyos ang mga anghel sa langit. At sa mga anghel na nilikha ng Diyos, may kanya-kanya po silang job description. Okay, isang anghel na binabanggit sa salita ng Diyos ay si Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel, siya po ay isang mensahero na naghahatid ng mensahe sa mga tao. Katulad doon nagpakita siya kay Birhen Maria, ang sabi niya na ikaw ay maglilihi ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas sa mga kasalanan ng mundo. Okay? Siya po ang ating maging tagapagligtas. Ngayon, meron naman isang anghel na sinasabi sa Biblia, siya ay isang mandirigma. Meron siyang sandata at ang pangalan niya ay Angel Michael.
Siya yung leader ng hukbong mga anghel sa langit. Okay, siya po ang palaging nakikipagdigma. Okay, meron naman pong mga anghel na 6 ang pakpak at tinatakpan nila ang kanilang mga katawan, parte ng katawan nila. Ang ibig sabihin po ito ay purity. Okay? Ang tawag sa kanila mga seraphim. Okay? Meron din pong mga anghel na sinasabi sa salita ng Diyos, ito ay mga cherubim. Sila po ay nagbabantay sa presensya ng Diyos. Isa sa mga cherubim na nilikha ng Diyos ay si cherub Lucifer. Okay? Ang ibig sabihin po ng Lucifer, bright morning star. Pero ang tunay na bright morning star ay si Jesus. Okay? Si Lucifer po ay napakaganda at inilagay ng Diyos ang instrumento sa katawan ni Lucifer para magpupuri siya sa Diyos kasama ng mga anghel na nilikha ng Diyos. Kasi po ang Diyos ay nalulugod kapag tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Hindi sinasabi sa Biblia o sa salita ng Diyos na kung ilang libong taon sila magkakasama-sama sa langit. Subalit sinabi ng salita ng Diyos na isang araw, ang sabi ni Lucifer sa kanyang puso, sa kanyang sarili, na aakyat siya sa kataas-taasan at kukunin niya ang trono ng Diyos. Ang gusto niya, siya na ang maging Diyos. Siya na ang sasambahin ng ibang mga anghel. Kaya ang ginawa po ni Lucifer, nagkaroon siya ng, nagrebelde siya. Hinikayat niya yung 1/3 na angels sa langit na sumama sa kanyang kudeta. At nagkaroon ng labanan sa langit, yung 1/3 na angel na sumama kay Lucifer, nagkaroon ng labanan sa langit kasama sina Angel Michael at lahat ng mga mabubuting mga anghel. Nagkaroon ng labanan sa langit at nanalo sina Angel Michael. Okay? Ngayon, yung 1/3 na angel na nagrebelde sa langit, pati na si Lucifer, ay itinapon ng Diyos mula sa langit at bumagsak sila sa lupa. Of course, Diyos siya, alam niya kung ano nangyayari, kung ano nasa puso ng kanyang mga nilikha. So, nung itinapon sila sa mundong ito, ang mga angels na tinatawag na fallen angels, sila po ang naging demonyo sa mundong ito. Pumangit yung mga anghel na yon. And then, si Lucifer naman na tinatawag na bright morning star, siya po yung naging diablo, naging satanas. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos na si Lucifer ngayon, siya yung prinsipe ng himpapawid. Na sila ang sumisira, pumapatay, nagnanakaw sa mga biyaya na binigay ng Diyos sa mga anak niya. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, lahat po ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Wala po siyang ginawang masama. Subalit, nung nagrebelde na itong si Lucifer at yung 1/3 na angels, sila ngayon ang naging demonyo, kaya meron po tayong pandemic, meron po tayong bagyo, meron tayong mga lindol, meron tayong tagutom, meron namamatay, meron nangaabuso, meron nangangalunya. Sila po ang gumagawa. Sila po ang mga spirito na kalaban natin. Okay? So, dito po, ibibigay ko na po kay Pastora Loida na ipagpapatuloy niya, i-explain po niya kung ano ang ibig sabihin ng sandatang ibinigay ng Diyos. So, ipapaliwanag po niya yung unang 3 sandata na ibinigay ng Diyos at ipagpapatuloy ko po pagkatapos niya na nagbigay ng explanation. Pastor Loida, ibinibigay ko na po sa inyo. Amen. So,
Unang-una po sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesus na buhay, na binigyan niya kami ng pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos dito po sa Fritz TV. So, isa pong malaking pribilehiyo at opportunity at blessings na makapagbahagi po kami ng salita ng Diyos. Ano po? So, magandang umaga po, magandang hapon at magandang gabi sa ating pong lahat. Lalong-lalo na po sa ating minamahal na mentors, sina Sir Terence, Ma'am Tet, at ang ating Vice President ng Fritz Freedom Sales, President Ringo Anakan, ang mga Vice Presidents, sina Sir Maynard, Ma'am Janet, Sir Peter, Ma'am Marita, ang ating mga kasama dito sa Kuwait, si Sir RJ na ngayon po ay nasa Pilipinas, ang kanyang minamahal na asawa na si Ma'am Badet, ang aming mga BP, sina Sir Corky, Sir Lino, Sir Joel, Sir Brando, ang aming mga kasama, sina Ma'am Feline, Ma'am Linda, Ma'am Flor, at marami pa pong iba. At lahat po ng mga nandito ngayon sa Fritz TV, sa iba't ibang dako ng mundo, magandang umaga po, magandang hapon, at magandang gabi po sa ating lahat. Saludo po kaming lahat sa inyo. Dahil napakaganda po ng advokasya ng programang ito, ng Fritz Ribo. Marami po kayong binibless na tao. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. So, ngayon po, pag-uusapan po natin ang mga sandatang pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin na panlaban sa ating kaaway na si Satanas, okay? O ang devil. Pero bago po tayo mag-umpisa doon sa unang sandata, dudugtungan ko lang po ang kinuwento ng aking asawa na si Pastor Martin tungkol kay Lucifer, kung sino po siya. So kagaya po ng nasabi niya, si Lucifer po ay isang anghel. Isa po siyang cherubim na nasa langit. No po? So, pero ang nangyari po kasi, nagkaroon po siya ng inggit. Okay? Ang inggit po, sabi nga, na that the root of all sins, yung pong inggit. Ano po? So, ngayon, nung magkaroon siya ng inggit na gusto niyang kunin ang trono ng Panginoon, nag-encourage pa po siya ng 1/3 ng angels. 1/3 sa mga angels, nag-join po sa kanya. Okay? Nagkaroon po ng labanan sa kalangitan. Yung 1/3 ng angels versus sa 2/3 ng angels sa kalangitan. So, sa 2/3 ng angels, ang pinaka-pinuno po nila ay si Angel Michael. Ano po? So, of course, matatalo po yung kasamaan. No po? So, at alam po ng Diyos kung ano ang nasa puso ng kalaban na si Lucifer. Okay? So, ang Panginoon po ay omnipresent God. He knows everything. He is present everywhere. Omniscient God po siya. No? He knows everything. He sees everything. He sees everything. He hears, he knows, and yes, he sees, he knows, and he hears everything. So, siya po ay omnipotent God. He is Almighty God. All-powerful God po siya. So, kaya po nung nagkaroon ng away o labanan sa kalangitan at natalo ang kalaban, so ang ginawa po niya, binagsak niya sa lupa ang mga masasamang anghel. Yung pagkabagsak po ay talagang i-plunk them down on earth. Yung mabagsik po na pagkabagsak. Sabi nga po ng mga ibang nagjo-joke na nung bumagsak sila dito sa lupa o dito sa mundo, nagkaroon ng baku-bako ang lupa. Kung kaya daw po may mga kabundukan o may mga balis, ganun.
Pero ang katotohanan po nun, ang Panginoon, siya po yung lumikha ng mga mountains. Ano po? So, ang nangyari po, nung bumagsak po sila dito sa lupa, ang mga anghel na dating napakaganda sa kalangitan, nagbago po ang kanilang mga anyo. No po, naging mapapangit po sila. No? So, alam po ninyo kahit na ang tao kapag siya ay nabubuhay sa kasalanan, makikita mo po na papangit yung kanyang anyo. Mayroon pong pagbabagong makikita sa kanyang kaanyuhan kapag ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. So, nung pong bumagsak sila dito sa lupa, kagaya ng nasabi ko, nagbago yung kanilang anyo. Hindi na sila ngayon tinatawag na mabuting anghel na dati sa langit, ganun sila. Sa kalangitan, ang mga anghel ay buti nila. Everything there in heaven is perfect. Ano po? So, sila na po ngayon ang tinatawag na kampo ng kadiliman, kampo ni Satanas, o kampo ng Diablo, mga masasamang espiritu. So, tinatawag sa English na evil forces, principalities. So, nung pong bumagsak sila sa lupa na tinatawag nating masasamang espiritu sila po ngayon ay gumagala sa mundo. Naghahanap po sila ng kanilang mabibiktima. No po? So, magbibigay po ako ng halimbawa ng masasamang espiritu. No po? Ang mga masasamang espiritu, wala po silang flesh and blood. Wala silang katawan. Pero mayroon po silang emotion, mayroon silang tactics kung paano mag-destroy ng tao, no po? So ito po yung mga espiritu ng demonyo na makikita mo ay nagmamanifest sa mga tao. Okay? Yung anger po, yung spirit of anger, galing po yan sa kalaban. Bitterness, unforgiveness, jealousy, killing, stealing, lying, depression, frustration, rebellion, pretension, oppression, misunderstanding, complaining spirit. So, murmuring, arrogant, greedy, pessimistic, rude, suspicious, dishonest, envious, prideful, hatred, witchcraft, rage, unfaithful, okay, disunity, cunning, deceitful. So yan po ay mga halimbawa lang ng mga masasamang espiritu na bumagsak dito sa lupa. Ano po? So sila yung mga masasamang espiritu na gumagala sa mundo na nagbibiktima ng tao. Paano mo po malalaman na ang tao ay biktima ng masasamang espiritu, na mayroong mga espiritong namumuhay sa kanyang katawan? So, makikita mo po sa kanyang pagkilos, sa kanyang pagsasalita. Ano po? So, kaya po dapat maging aware tayo kung ano ang mga tactics ng kalaban. No po? So, instead na buksan mo ang puso mo sa ganitong espiritu, sa mga masasamang espiritu, dapat po ang pagbubukas natin ng ating puso ay sa mga mabubuting espiritu. So pagkagising pa lang po sa umaga, kailangan i-bless mo po ang sarili mo para makover ka ng blood ni Jesus. No po, sa school po, ang lagi namin ginagawa, bago namin i-start ang klase, binibless po namin ang aming sarili. No, nilelay hands po namin ang sarili namin o nilalagay namin ang aming mga kamay sa aming ulo at binibless namin ang sarili namin. Sinasabi namin ng ganito, I bless myself with the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yung pong fruit of the Holy Spirit,
binibless po namin ang aming sarili. No po? So, ganun din po ang gawin natin sa pang-araw-araw nating buhay na pagkagising mo pa lang sa umaga, sabihin mo na this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Okay? So, ngayon po, tatalakayin po natin ang mga sandatang pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin na panlaban sa ating kaaway. Ano po? So, ipakita po natin yung unang slide. Yung pong belt of truth. Sir Prince. Sir Corky. Yung pong kasunod. Yung pong kasunod. So, the belt of truth. Dito po sa belt of truth, Sir Prince. Sir Corky. Sir Corky. Yung pong kasunod na slide. So, yung the belt of truth po, sinasabi po dito, ayun pong isa. Yan. Yan. Ang una po yung the belt of truth. Okay. So, tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung paano natin gagamitin yung belt of truth. Sabi po dito, stand firm then with the belt of truth buckled firmly around your waist. Okay? So, sinasabi po ng salita ng Diyos na truth is found in God's word. Ano po? So sa John chapter 14, verse 6, sabi po ng ating Panginoong Yesus, siya po mismo ang nagsabi nito, I am the way, I am the way, the truth, and the life. No po? So ang ating Panginoong Yesus, siya po ang siya ang buhay, siya yung daan, at siya po yung katotohanan. No po, pag sinabi pong siya yung katotohanan, si Jesus ang katotohanan, siya rin po ang salita. No? Nakalagay din po sa John chapter 1 verse 1. Sabi niya, in the beginning was the word. No po, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. No po, ulitin ko po. Sabi sa John chapter 1 verse 1, sabi po niya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So, ang Panginoon po ay ang salita. Siya po ang salita. Siya po ang katotohanan. Siya rin po ang buhay na nagbibigay buhay. So, truth is found in God's word. Wala nang ibang katotohanan kundi ang ating Panginoong Yesus. Wala nang ibang Diyos kundi siya lang po. No po? So, at sinasabi din po na truth guides our decision making. Okay? Kapag nalaman mo po ang katotohanan, nalaman mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Diyos mo at tagapagligtas. Okay? So, ang salita po niya ang mag-guide sa iyo sa paggawa mo ng desisyon. Magbibigay po ako ng halimbawa sa mga mag-asawa. So, yung mga mag-asawa po na halimbawa po hindi sila Kristiyano, no, kapag nag-aaway sila, kasi marami na po kaming kinounsel na ganito, na dahil hindi pa sila Kristiyano, na kapag nagdesisyon sila, hindi na nila pinagpipipray. Hindi sila humingi ng advice, hindi sila, basta pag magdesisyon sila ay sarili nilang desisyon. No po? So, tapos kung yung mag-asawa nag-aaway po, ang ginagawa ng isa, magdidesisyon siya, nagalit. Sasabihin ng isa, okay, maghiwalay na tayo. Okay, maghiwalay na tayo. Tapos, dahil may pride din yung isa, okay, kung hiwalay, hiwalay na. Sasabihin po nilang ganon. So, dahil wala pa po silang Kristo sa buhay nila. So, ang nangyayari po, ang mga tao, kapag nagdidesisyon po ng galit,
ang kasunod po nun ay hiwalayan. No po? So, ang taong galit, dapat hindi siya magdedesisyon. Tandaan po ninyo, kapag ang tao ay mayroon siyang galit sa puso niya, never na gagawa siya ng desisyon. Dahil kapag ang isang tao ay galit at gumawa ng desisyon, ikakapahamak po niya. Magkakaroon ng kapahamakan kung sino man ang nagde-decide na yon o involved dun sa away na yon. Minsan mayroong awayan na nagpapatayan dahil sa mali nilang desisyon, dahil sa sobrang galit. Ano po? So, kaya po sa bawat desisyon na gagawin natin, kailangan po ipag-pray po muna natin. Napakahalaga po ng prayer. Napakahalaga po na umihingi tayo ng guidance sa ating Panginoon. No po? So, kaya sabi nga, kung alam mo ang katotohanan, alam mo ang salita ng Diyos, mayroon kang Kristo sa buhay mo. Every decision na gagawin mo, sinasangguni po muna natin ito sa Panginoon. Amen? So, yung pong kasunod, sabi po niya, truth is essential to prepare for its day. Okay? So, truth is essential to prepare for its day. Ibig sabihin po na, kagaya po ng nabanggit ko na bago mo umpisahan ang mag-aapon mo, so kailangan po na i-prepare natin ang sarili natin. I-bless po natin ang sarili natin na sabi ko nga po sa inyo na kami, binibless po namin ang sarili namin araw-araw. Inihiling namin sa Panginoon na God will bless us, give us more love. Yung pong fruit of the Holy Spirit, binibless po namin ang sarili namin sa fruit of the Holy Spirit. Sinasabi namin, I bless myself with the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At sabi ko nga po na harapin natin ang maghapon natin. Sa isip natin, sa puso natin, sabihin natin na this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ang maghapon mo po ay magiging napakaganda kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Ano po? So, huwag kang mag-iisip ng negatibo. Umpisahan mo ang buhay mo mula pa sa umaga ng pagpupuri sa Panginoon, pagpapasalamat sa Panginoon, dahil ang hininga mo, ang kalakasan mo, lahat po yan ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? So sabi rin po na truth frees us from the devil's lies. Alam po ninyo na hindi lahat po ng tao ay anak ng Diyos. Sorry to say po noon, nakasulat po sa salita ng Diyos na yung lamang sumusunod sa Kanya ang pwede niyang tawaging mga anak. Although na siya po ang lumikha ng lahat ng tao. No po, sinasabi rin po na ang kalaban, si Satan, is the father of all lies. Okay? So, kaya iwasan po natin ang magsinungaling para hindi tayo matawag na anak ng kalaban. No po? So, and sabi nga po, kapag nalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. No po? So, sino ang katotohanan? Ang katotohanan ay ang ating Panginoong Yesus. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. Kaya kapag nalaman mo ang katotohanan, pinapasok mo ang katotohanan, ang salita ng Diyos sa puso mo, you will be set free sa lahat ng lies ng kalaban. Amen? So, sabi din po na truth sanctifies and purifies. Okay? Ang salita ng Diyos, ang katotohanan, si Kristo, ang nagsasanctify po sa atin, ang nagpupurify sa atin. Sabi nga po, kapag nalaman mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo ito, God is changing us from glory to glory. Siya po yung nagsasanctify sa atin. Siya po ang naglilinis sa atin. Amen? So, kaya po napakaganda na malaman natin ang katotohanan.
na basahin natin ang salita niya. No po? So, at sabi din po dito na truth allows us to fight without being hindered. Okay? So, kapag nalaman po natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, si Kristo, so, hindi po tayo matatakot na labanan ang anumang distraction na dala ng kalaban, na atake ng kalaban. Tayo po ay magiging matatag dahil ang salita ng Diyos ang nagpapatatag po sa bawat isa sa atin. Truth allows us to fight without being hindered. Amen? So, at sabi pa po na truth is meant to be shared with others. Alam po ninyo, ang salita ng Diyos, sabi niya, na kapag mayroong isang member ng family comes to the saving grace of our Lord Jesus Christ, ang pangako po niya doon na lahat ng members ng family niya will come to the saving grace of our Lord Jesus as well. So kaya po, wag po nating solohin ang kaligtasan. Kailangan pong i-share natin ang salita ng Diyos. No po, lalong-lalo na po sa ating mga loved ones, sa ating family back home. Dahil alam po ninyo, hahanapin ng Panginoon ang dugo nila sa atin kapag hindi natin nasyaran ng Word of God ang mga loved ones natin, yung mga kapitbahay natin, o mga kaibigan natin, mga colleague. Ano po? So kaya napakahalaga po na i-share po natin ang katotohanan sa lahat ng mga loved ones natin. Sa lahat ng mga tao na may encounter po natin, pakita po natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen? Amen. So, mayroon po akong ibabahagi din sa inyo na tungkol sa ating pagkatao. Okay? So, tayo po ay may tatlong bahagi. Ano po? May tatlong bahagi ang ating pagkatao. So, ang unang bahagi ay ang ating katawan. Pangalawang bahagi ang ating kaluluwa. At ang pangatlong bahagi ay ang ating espiritu. Okay? So, ibig sabihin, ang kabuuan ng ating pagkatao ay body, soul, and spirit. Okay? Sa katawan po natin, mula po nung pagkasilang natin, okay? Nangailangan po tayo ng pagkain. No po, nung bata pa tayo, ang pinakapagkain natin ay ang gatas ng ating ina. Alam po ba ninyo na ito ang unang-unang pagkain na binigay ng Diyos sa atin, ang gatas ng ina. No po? So, at habang lumalaki po tayo, nagiging mas masarap ang ating pagkain. Nagkaroon tayo ng solid food. So, ngayon adults na tayo, so mas masarap ang ating pagkain para sa ating katawan. So, nakakakain na tayo ng masasarap na isda, karne, gulay, prutas, at iba-iba pang pagkain. Na kailangan po talaga natin ng ating katawan ang ganitong pagkain. Ano po? So, kailangan na alagaan ang ating mga katawan dahil ito po ay dapat na mag-grow. Hindi tayo mananatiling sanggol na napakaliit, kailangan lumaki ang sanggol. Ano po? So, at kailangan din nating, para maging healthy ang ating katawan, kailangan din natin itong pagandahin. No? So, kailangan natin itong kailangan magkaroon tayo ng sapat na oras na tulog. Kung hindi, magkakasakit tayo. Lalo na po ngayong mayroong COVID, kailangan alagaan natin ang ating katawan para hindi tayo magkaroon ng virus. Ano po? So ibig sabihin, itong katawan na to ay panlabas na anyo lamang. Mayroon tayong 2 mata, 1 ilong, 1 bibig, 2 tenga, 2 kamay, 2 paa. So yan ay panlabas na anyo lamang po ng unang bahagi ng ating pagkatao. So pinapaganda natin ito, lalo na ang mga babae, naglalagay sila ng lipstick. Ako naka-lipstick po ngayon, naglalagay ng eyebrows or something na dinadagdag nila na pampaganda sa kanilang itsura. Ano po? So okay lang po yun, wag lang pong maging sobra. So kaya kailangan na talagang alagaan ang ating pangangatawan. So
Yan ang unang bahagi ng ating pagkatao. So yung ikalawang bahagi po ng ating pagkatao ay ang ating kaluluwa. No? Sa English, ito yung ating soul. Okay, ano po ang nakapaloob sa ating kaluluwa? Ito po yung ating kaisipan, yung mind natin. Ano pa po? Yung ating emotions, yung ating feelings, yung ating will o yung decision po natin. Ano po? So, kailangan po nating alagaan ang ating kaluluwa. Nung bata pa po tayo, ano ang pagkain ng ating kaluluwa? So, sino yung unang nagbigay ng ating kaluluwa nung bata pa tayo? So, sino po yung unang nagturo sa atin? Ang ating pong mga magulang. Ano po? Yung mga kasama natin sa bahay. So, tinuruan nila tayong magbasa, tinuruan nila tayong magsalita. So, hanggang sa makapag-aral tayo sa school, nag-daycare tayo, pumasok tayo sa elementarya, sa high school, sa college, nag-master, kumuha pa ng matataas na pag-aaral. Ano po? So, yan po ay pagkain ng ating kaluluwa. Ano po? So, ngayon, sa pagpapalago ng ating kaluluwa, kailangan pong pinipili din natin kung ano ang ipapakain natin sa ating kaluluwa. No po? So, tingnan po ninyo ang inyong paligid. Ang laki po ng factor na ibinibigay ng ating kapaligiran. No po? Kung ano ang ating nakikita sa ating kapaligiran, so pumapasok po yan sa ating kaisipan. At kapag pumasok po yan sa ating kaisipan, dadalhin po yan sa ating puso. No po? Ulitin ko po, kung ano ang nakikita mo sa iyong paligid, papasok yan sa iyong kaisipan, and then dadalhin po yan sa ating, so makikita mo, papasok sa kaisipan mo, and then dadalhin po yan sa puso mo. Sa Biblia po, sabi ng salita ng Diyos, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Ano po? Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang sasabihin ng bibig mo. Ano po? So, kung alimbawa, ang nakikita mo palagi ay masama, no? Ang papasok sa kaisipan mo at ilalabas ng bibig mo ay masama. Ganon din po yung naririnig mo. Kung ano ang naririnig mo, araw-araw, no po, kung ang naririnig mo ay laging masama, dadalhin po yan sa kaisipan mo. At kapag nasa isip mo na, dadalhin po yan sa puso mo. Yun din ang ibibigkas ng bibig mo. Kaya yun po yung sinasabing garbage in, garbage out. Okay? Palitan po natin yon. So, kailangan yung mga nakikita natin palagi ay laging maganda. Yung naririnig natin, yung pinapakinggan natin, yung nakakapag-encourage, yung mga positibo. Kapag ang nakikita mo, naririnig mo ay laging maganda, yun po ang papasok sa kaisipan mo, yun ang dadalhin sa puso mo, yun ang ibibigkas ng bibig mo. So, yun po yung tinatawag nating good in, good out. Ano po? So, kayo ngayon ang pipili. Tayo po ngayon ang pipili. Okay? So, ngayon, so, mayroon pa po na isang bahagi ng ating pagkatao na napakahalaga. No po? So, yan po ang ating espiritu na pinagkaloob ng ating Panginoon. So, kung titignan po ninyo ang mga hayop, mayroon po silang katawan, pero wala po silang kaluluwa. Wala po silang espiritu. Tanging tayo lang po na nilikha ng ating Panginoon na mayroong espiritu. No po? So, kapag namatay po ang tao, ang katawan po niya ay maiiwan dito sa lupa. Madidikay lang dito sa lupa, sa mundo. Pero ang kaluluwa niya ay aharap sa Panginoon. Nakasulat po yan sa 2 Corinthians 5:10, that all of us will stand before God and we will give account. Whether yung ginawa natin dito sa lupa ay maganda or pangit, so madja-judge po ang tao. So kapag maganda yung record natin dito sa lupa, sasabihin ng Panginoon sa atin, welcome into my kingdom. Welcome into my rest.
And then, yung katawan po natin, maiiwan sa lupa, yung kaluluwa natin, aakyat po sa langit. And then, ang gagawin po ng Panginoon, bibigyan po niya tayo ng panibagong katawan na tinatawag na glorified body o immortal body na hindi na po mamamatay, hindi na po mabubulok, hindi na masisira. No po? At yung espiritu na pinagkaloob niya sa atin, babalik po yan sa Kanya. No po? So, balikan po natin yung ikatlong bahagi ng ating pagkatao. Yun nga pong espiritu na pinagkaloob ng ating Panginoon. Okay. So, nung isilang po tayo, of course, bata pa lang tayo, wala pa rin tayong alam sa mundo. Pero nung habang lumalaki po tayo, ibig sabihin, kailangan lumaki rin. Mag-grow din tayo spiritually. No po? So, sabi po sa Biblia, nakalagay po sa Biblia na train up a child in the way he should go, so that when this child will grow older, the word of God will not depart from him or from her. Kaya bata pa lang po tayo, dapat natitrain na tayo ng tama, lalo na po ng salita ng Diyos. No po, dahil kapag ang isang tao ay na-train sa salita ng Panginoon, ito po ay lalaki na mabuti. Ito po ay lalaki na may takot sa Panginoon. Lalaki siya na may takot na gumawa ng kasalanan. Amen? So, at ang pagkain po ng ating espiritu na kailangan ding mag-grow. Kailangan po tayong mag-grow spiritually. Okay? So, ang mga ito po ay ang mga sumusunod. Kagaya po ng pag-meditate ng salita ng Diyos. Yung pag-i-study natin day and night sa salita ng Diyos. Read your Bible. Sabi nga po, mayroon nga pong awitin na read your Bible and pray every day and you will grow, grow, grow. But neglect your Bible and forget to pray, ano pong mangyayari? You will shrink. No po? So, kaya kung gusto mong lumago spiritually, if you want to grow spiritually, you have to read the Bible, meditate the Bible, study the Bible. Ito po ang salita ng Diyos para malaman mo ang katotohanan. Okay? Ano pa po? Yung sinabi ko pong pray every day, pag sinabi pong prayer is talking to God. Ang kahulugan po ng panalangin ay pakikipag-communicate, pakikipag-usap sa Panginoon. Pag nakipag-usap po tayo sa Panginoon, yung heart to heart, no po? So, kung ano ang nasa puso mo, kung ano ang nasa damdamin mo, yun ang sinasabi po natin sa ating Panginoon. Amen? So, ano pa po? Para mag-grow ka spiritually. So, alam po ba ninyo na kapag nagkakaroon ka ng fellowship with other believers, ano po ang nangyayari? Para pong mga irons yan. Irons sharpen irons. No po? Yung nagpapalakasan kayo. Nagiging matatag kayo sa pag-i-encourage ng bawat isa. No po? So, ano pa po? You need to have a quiet time with the Lord. No? So, yung quiet time with the Lord na magpunta ka sa kwarto mo na talagang kayo lang, ang between you and Lord lang. Mag-usap po kayo. No? Sabihin mo kung ano ang nilalaman ng puso mo, kung ano ang dalangin mo. So, kailangan bawat isa po sa atin ay magkaroon ng quiet time with the Lord. Amen? So, and then po, kailangan pong magkaroon tayo ng intimate relationship with God. Amen? So, ano yung intimate relationship natin? Just like father and daughter relationship, father and son relationship. Amen? So, Amen. Kapag ginawa po natin yan, ang tatlong bahagi ng ating pagkatao ay lalago. We will grow physically, mentally, and spiritually. No po? So, ngayon po, dadako po tayo sa pangalawang sandata na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin para labanan ang ating kaaway. Pakita po natin yung slide. Okay, the breastplate of righteousness. Ito pong the breastplate of righteousness, sinasabi po dito na
pag sinabi pong righteous, ibig sabihin banal. Righteousness, kabanalan. Ano po? So, yung pong susunod na slide. Okay, righteousness is something God gives us. We are not righteous on our, okay? So, ang kabanalan po ay galing sa Panginoon. Siya po ang nagpapabanal sa atin. Alam po ninyo, yung ating ginagawang kabutihan, kung ginagawa po natin yan ay sa ating sarili lang, tinatawag po itong just like a filthy rag. Okay, sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung umingi ka ng kabanalan sa Panginoon o ang ginawa mong kabanalan na yon ay talagang nanggagaling sa Panginoon, yung kabutihan na yon, no po? So, yun po ang tinatawag na righteousness na galing sa Panginoon. Tapos po yung sabi po dito, when Jesus has control on our heart, it is protected from attack. So, dapat nga lang po na ang ating Panginoon ang mag-control sa ating buhay, sa ating puso, na dapat mabuhay tayo under the control of the Spirit of God. Kapag ang tao po ay nabuhay under the control of his emotion or yung solis niya, yan po ay kasalanan. Wala po tayong protection kapag tayo ay nabubuhay sa laman. Ano po? Then sabi po dito na Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Si Abraham po kinonsider siya ng Panginoon na righteous man dahil kinomit po niya ang buhay niya sa Panginoon. He obeyed God. Kahit na nga po nung sabi ng Panginoon na i-offer mo yung anak mo, your only son, si Isaac. Okay, so nag-obey po siya sa Panginoon. Amen. So maging katulad po tayo ni Abraham na i-commit po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Amen. And then sabi po dito, you have been set free from sin and become slaves to righteousness. Kagaya po ng nasabi ko, once na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Diyos mo siya at tagapagligtas, sinusunod mo ang kanyang salita, so you will be set free dun po sa mga kasinungalingan ng ating kalaban. Amen? Magkakaroon po tayo ng kabanalan. Amen? And then sabi dito, above all else, guard your heart for it is the wellspring of life. Ang puso po natin ay napakahalaga. Ito pong breastplate of righteousness dito na pangalawang sandata na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kung makikita po natin yung breastplate dito, so pinoprotectionan po niya ang mga organs natin, important organs natin sa ating katawan, lalong-lalo na po ang ating puso. So sa ating pong spiritual na buhay, kailangan po na talagang pinoproteksyonan natin ang ating puso. Kailangan, halimbawa yung sa pagtitiwala natin, ang tanging Panginoon lang po ang pagkatiwalaan natin. Yung mga ibang tao po, minsan dinidisit po nila tayo. No, yung nagkukunwari po sila, yung ganon. Pero ang Panginoon, sabi nga po niya sa salita niya, trust in the Lord with all your heart and not to lean on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Ano po? So, bibilisan ko na po kasi nakita ko yung oras. So, and then sabi po dito, righteousness guard against direct attacks of our or righteousness guards against direct attacks on our heart. So, ang tao po kapag mayroon po siyang kabanalan sa kanyang buhay, so ibig sabihin binabantayan po niya ang kanyang puso, ang kanyang buhay laban sa attack ng ating kalaban. No po, hindi makakapasok ang masasamang espiritu dahil naka-guard po yung heart niya sa Word of God. Amen? Ngayon po, tingnan po natin yung pangatlong sandata ng ating Panginoon na pinagkaloob po sa atin. Next slide po.
Okay, the shoes of the gospel of peace. Okay? So dito po yung pong susunod na slide. Okay, with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Sabi po dito na ready to fight for what we know is true. Okay? So kailangan po maging handa tayo na ipaglaban po natin ang katotohanan. Kung ano ang katotohanan, yun po ang sabihin natin. Huwag po tayong matatakot. Like for example, sasabihin nila sa iyo, like for example po sa korte, no po, so kinuha kang isang witness. So, ang katotohanan at katotohanan pa rin ang iyong sasabihin. How much more sa salita ng Diyos, no po, na kailangan nating i-share ang katotohanan. No po, and then sabi dito, assume ready stand na maging matatag po tayo. So, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong mag-give up. Kagaya po ngayon, ang daming mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, marami yung nawalan ng trabaho, mga na-terminate, so no work, no pay. So, pero sabi po ng salita ng Diyos na I will provide all your needs. Okay, so magtiwala po tayo sa Panginoon. Kailangan po maging matatag tayo. Amen? So sabi po dito, ready to flee from something or some place that we should not be. Okay, so dito po, minsan kailangan nating umalis sa ating comfort zone. Okay, minsan napaka-relax ng buhay natin, samantalang ang mga tao napapahamak na ang kaluluwa pala nila ay napupunta na sa impyerno. So sabi po dito na ready to flee from something or some place that we should not be. Okay, so ibig sabihin even yung mga lugar na hindi tayo dapat mag-stay doon, kailangan maging ready tayo na lumayo doon sa mga lugar na yon. Kailangan tayong mag-share ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, sa ating mga colleague, sa ating mga kapitbahay, sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? So, ready to share the truth with anyone that God puts in our paths. Kagaya po ng sinabi ko, yung mga tao na binibigay sa atin ng Panginoon. Kahit na nasa bus ka o bumibili ka, nasa supermarket ka, kapag mayroon kang pagkakataon na i-share mo ang salita ng Diyos, kailangan po maging ready tayo, maging handa tayo sa lahat ng oras, in season and out of season. Amen? So, sabi din po dito, ready to do anything to serve the God we love. Okay? Kung may pagmamahal po tayo sa Panginoon, sabi po ng salita ng Diyos na mahal niya ang kanyang anak. So, ganun din po ang gagawin natin. Kailangan ipakita natin ang pagmamahal natin sa kapwa. Kailangan tulungan po natin sila by sharing the word of God. Amen? So, tapos sabi po dito, readiness. Okay? Implies that when we want on the Lord, we wait. Readiness implies that when we wait on the Lord, we wait actively, not passively. Ibig sabihin, abang naghihintay po tayo sa pagdating ng ating Panginoon, maging active po tayo. Kailangan po mayroon po tayong ginagawa. And not passively only. Hindi yung nakahiga ka lang o wala kang ginagawa. No po, kailangan ang pag-share ng salita ng Diyos para sa kaligtasan po ng marami. Pakibalik nga po yung slide. So, and then sabi nga po dito na ready for His kingdom to be advanced. Okay? So, kami po lagi po namin panalangin na i-advance ng Panginoon ang aming territories. Ano po? Ibig sabihin na makapag-share pa kami sa maraming tao para many people will come to the saving grace of our Lord Jesus Christ. Amen? So, itutuloy na po ng asawa ko ang susunod na sandata dahil napansin ko po yung oras ay 3 o'clock na.
Okay, so maraming salamat po, Pastora Loida. Alam ko na marami kayong natutunan sa kanyang ibinahagi sa araw ito. Next slide po, yung the shield of faith. So ako naman ang magpapatuloy na ibahagi ang salita ng Diyos yung mula sa ika-4 hanggang ika-7 ng sandatang pinagkaloob ng Diyos. So ngayon, ano po ang pananampalataya? Bakit kailangan natin ang pananampalataya? Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay sumasang-ayon tayo sa sinabi ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, ito ay kanyang tutuparin. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Ang Diyos, kapag sinabi niya, ito ay kanyang tutuparin. Bakit kailangan po natin ng pananampalataya? Dahil ito po yung panangga natin sa mga palaso na inahagis ng diablo sa atin. Kasi binibigyan po tayo ng pagdududa. Ang sinasabi niya sa salita ng Diyos sa Hebrews chapter 11, verse 1, faith is the substance of the things we hope for, the evidence of the things unseen. Yung hindi po natin nakikita, nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Katulad ng wala kang trabaho ngayon, wala kang visa ngayon, magpasalamat ka na sa Diyos na mayroon ka ng visa. O mayroon kang karamdaman ngayon, nagpapasalamat ka sa Diyos na pinagaling ka na ng Panginoon. Ang sinasabi ng salita po ng Diyos na ang pananampalataya ay isang regalo ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang sinasabi ng salita ng Diyos, it is for by grace that you have been saved through faith. And this is not from ourselves. Hindi nang galing sa atin to, but it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ito po ay isang regalo ng Diyos para sa atin na magtiwala sa Diyos. Okay? Okay, ang sinasabi ng salita ng Diyos na kung tayo ay may pananampalataya, okay? Lahat ng nangyayari sa mundong ito ay ayon sa ating pananampalataya. Hindi tayo nabubuhay sa ating nakikita, kundi nabubuhay tayo sa ating pananampalataya, yung hindi natin nakikita. Katulad ngayon, meron kang karamdaman. Ang sabi ng doktor, mamamatay ka na. Meron ka na lang 3 months. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na sa unang Pedro, Kabanata 2, versikulo 24 hanggang 25, for He Himself bore our sins in His own body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness, and by His wounds you have been healed. Hindi ka pagagalingan ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon. Amen? So sabihin mo kung ikaw ay may karamdaman ngayon na pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Lahat po magsasabi ng amen. Alright. So yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung meron po tayong pananampalataya, sinasabi ng salita ng Diyos, ito po yung ating panangga sa mga palasong inahagis ng diablo sa atin upang tayo po ay magtiwala sa Diyos. Okay? Sa pamagitan po ng pananampalataya at mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, pinapalakas po, dinadalisay ng Diyos yung ating pananampalataya. Katulad ng isang ginto. Dinadalisay mo yung ginto para lalong kuminang. Okay? Ganon din po sa atin. Ngayon din po, sabi ng salita ng Diyos, kung meron kang pananampalataya, ito ay siya ang magpoprotect sa atin sa mga palasong o sibat na inahagis ng diablo sa atin. Okay? Yun po sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon din, kung meron tayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito, lumikas ka sa dagat at ito ay lilikas. Yung isang butil ng mustasa ay napakaliit. Pero kapag tinanim mo ito ay lalaki. Sabi ni Jesus na whatsoever you ask to the Father in my name, if you believe in your heart, you receive it, and then you will have it. Okay? So, importante po, katulad ng mga pinapagaling ni Jesus. Nung nabubuhay pa si Jesus, marami ang mga bulag, pilay, bingi. Pero tinatanong ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ang sasabihin ng bulag,
Rabbi, Guro, gusto ko pong makakita. And then sasabihin ni Jesus, naniniwala ka ba na kaya kitang bigyan ng paningin? Ang sabi po ng bulag, opo. And then sabi ni Jesus, dahil nagtiwala ka, dahil naniniwala ka na kaya ko, sabi ni Jesus, let it be done according to your faith. Amen? Hindi according sa faith ng ibang tao or according sa faith ng Panginoon. According sa iyong pananampalataya. Ikaw ay magkakaroon ng trabaho. Ikaw ay magkakaroon ng visa. Ikaw ay magkakaroon ng asawa. Amen? Ikaw ay uusbong at uunlad. Amen? Alright, yun po sinasabi ng salita ng Diyos. Ganun din na kapag meron po tayong pananampalataya, ito po ay magagamit natin offensive at saka defensive weapon sa mga ginagawa ng diablo. Okay? Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na ang dulo nito ay, ang talim niya ay dalawa, magkabila. Kapag sinabi mo ang salita ng Diyos, naniwala ka sa iyong puso, and then sabi ng salita ng Diyos, it will not return to you void. It will come to pass and it will come to reality. Ito po ay magaganap at magaganap. Amen? Amen. So, si Jesus, ginamit din po niya yung kanyang salita. Nung tinuksol siya ng diablo, dinala ng Espiritu Santo si Jesus sa disyerto, and then nag-ayuno si Jesus ng 40 araw. Of course, bilang isang tao, si Jesus ay nagutom. At sabi ng diablo sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos. Tignan mo, yung ginawa na sinabi ng diablo, alam niya, siya ay anak ng Diyos, siya yung lumikha ng langit at lupa, pero binibigyan niyang pag-aalilangan si Jesus. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya, gawin mo itong batong ito na tinapay. And then sumagot si Jesus, sabi niya, nasusulat sa Satanas, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, subalit sa bawat salitang namutawi sa bibig ng Diyos. And then ang sabi ng salita ng Diyos na dinala din ni Satanas si Jesus sa pinakataas ng templo. Ang sabi niya kay Jesus, tumalon ka diyan at ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang silang mag-iingat sa iyo. Alalayan kanila. Ang sabi ni Jesus na nasusulat sa Satanas na huwag mong tuksuhin ang Panginoon mo. Okay? And then yung pangatlo, pinakita ng diablo yung lahat ng kayaman dito sa mundo ito. Ang sabi ng diablo na ibibigay ko sa inyo ang lahat ng mga ito. Tingnan mo, ang kasinungaling ng diablo, hindi naman sa kanya ito, siya po ang naglikha. Ang Diyos, si Jesus, ang naglikha ng lahat ng bagay sa ating buhay, okay? Sa lahat ng ating nakikita, pero sabi niya, ibibigay niya sa Panginoon ito. Okay? Tingnan mo kasinungalingan ng diablo. Sabi ng Panginoon na, do not tempt the Lord your God. Sambahin mo lang ang Diyos mo. Okay? So, sinasabi ng salita ng Diyos, okay, na kung meron tayong pananampalataya at wala ka namang gawa, ito ay maging baog o walang kabuluhan. Katulad ng example natin, yung ating freedom business, itong advocacy natin. Sinasabi nga palagi ni Sir Ringo, maraming mga seminarista dyan, seminarista, na maghilig mag-seminar. Okay? Pero wala namang ginagawa. Hindi naman pinapahayag, sinasabi yung advocacy natin. Paano ka uunlad? Di mananatili ka lang sa bahay. Okay? Ganon din sa salita ng Diyos. Dapat meron tayong faith without works is dead. Okay? Kung kailangan ang isang mananampalataya, hindi lang tayo tagapakinig, kundi tagagawa din ng salita ng Diyos. Okay? Napaka-importante po na ginagawa natin yung sinasabi natin. Okay? Ngayon, sinasabi po ng salita ng Diyos na binanggit ko kanina sa Hebrews chapter 11 verse 1 na faith is the substance of the things we hope for, the evidence of the things unseen. Yung hindi mo nakikita, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Parang dumating na, parang nandyan na. Like for example, mga condo mo, mga investments mo, okay? Na pagpasalamat mo na nandyan na yung mga clients mo, magpuri ka na sa Diyos.
pasalamatan mo na ang Diyos. Pero sinasabi rin sa Hebrews 11:6 na, and without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, hindi makikinig ang Diyos sa iyong mga panalangin. Pero kung meron kang pananampalataya, kasi laki ng butol ng mustasa, sabihin mo sa mga clients, dumating ka na. Salamat o Diyos sa aking mga investments. At yan po'y darating. Amen? Alright? Lahat po magsasabi ng amen? Lots of learning? Okay. Right. So, gagantimpalaan po tayo ng Panginoon kapag tayo po ay sumasang-ayon, naniniwala, pinagkakatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Lahat po magsasabi ng amen. Okay, yung susunod po ng kasuotan na ibinigay ng Diyos sa atin yung helmet of salvation. Ano po ang ginagawa ng helmet? Ang helmet po ay isang protection sa ating ulo. Okay? Kaya po sinusuot natin ang helmet para pagkaroon tayo ng protection sa ating ulo. Tingnan niyo po yung nakikipagbaka, nakasuot sila ng helmet. Bakit? Ang target po ng mga kaaway, yung ulo mo at saka yung puso mo. Pag tinamaan ka sa ulo mo, patay ka na. Okay? Yung labanan natin ay nasa mind. Okay? Kaya kailangan natin protektahan yung ating mind sa mga negative thoughts, negative ideas, yung mga negative na mga tao. Marami po mga tao, mga nega dyan na, okay, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Meron po tayong freedom business, 3 ways to increase your income. Tapos pinakita po yung mga promo. Ang daming promo. Sabi mo, wow, napakaganda, napakababa. Kukuha ko, mag-invest ako. Mamaya sa kabilang panig, ang sabi ng yung bumubulong, yung nag-whisper sa mind mo, sabi niya, pandemic ngayon, wala kang trabaho. O, paano mo may pagpapatuloy yon? Sayang yung binayad mo, mawawala lang yung pera mo. So, naglalaban-laban sa mind natin yung mga ideas niyan dahil wini-whispers po sa atin ng diablo yung mga negatibo. Pero, kapag sinabi mo, gagawin ko ito, mag-i-invest ako, yes, ipapahayag ko ay ang advocacy nito, gagawin ko, and then gawin mo. And then, pag ginawa mo, mangyayari, pagpapalain ka ng Panginoon, mabibless ka, dahil tumayo ka sa salita ng Diyos. Amen? O kaya, sabi nga, wala kang trabaho. Sabi ng okay, no work, no pay. O, salamat o Diyos, no work, no pay, pero yung biyaya mo ay nanggagaling sa iyo. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. And then sabi ng salita ng Diyos sa Roma, Kabanata 12, versikulo 2, na do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test what is good, what is the will of God, what is pleasing and perfect will ng Panginoon. Okay, the battle is in our mind. Okay, ito yung sinasabi natin ngayon sa words ngayon na ginagamit natin na mindset. Noon pa man sinabi na ng salita ng Diyos na i-renew mo yung mindset mo, baguhin mo yung pag-iisip mo. Amen? Paano? Sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag binabasa mo salita ng Diyos, magbabago din yung pag-iisip mo. Okay? Katulad sinabi ng aking may bahay kanina, garbage in, garbage out. Okay? Ilagay mo lahat ng salita ng Diyos sa puso mo, sa pag-iisip mo, i-rehearse mo ito, at magbabago ang iyong pag-iisip. Amen? And then yung salvation, it saves us. Sabi ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay ibinigay ni Jesus mahigit na 2,000 taon na ang nakakaraan. Okay? Ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Roma, Kabanata 6, versikulo 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen? Yung salvation, ibinigay na ni Jesus sa atin. Mahigit ng 2,000 nakakaraan na. Yung na dapat tayo ang magbayad sa ating mga kasalanan. Subalit mahal niya tayo, ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Siya ang nagpakamatay para sa ating mga kasalanan, para makamtan lang natin yung buhay na walang hanggan. Amen? Alright, then sinasabi rin ng salita ng Diyos na I am not ashamed of the gospel because it is the power of God
for the salvation of everyone who believes, na hindi tayo mahiya na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ganon din yung advocacy natin sa freedom business natin. Advocacy natin, huwag kang mahiya. Walang nakakahiya pag sinishare mo yung advocacy natin. Walang nakakaya kung ipinapahayag mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So katulad na sinabi ko na ang salita ng Diyos ay ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Okay? For you are receiving the goal of your life, faith, the salvation of your soul. And then sinasabi ng salita ng Diyos, today is the day of salvation. Ito yung araw ng kaligtasan, kapatid, kung saan ka man sa dako ng mundo at naririnig mo ang salita ng Diyos. Buksan mo ang puso. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Malay mo, yung bukas hindi na para sa iyo. Malay mo, ngayon malakas ka, bukas wala ka na. Kinuha ka na ng Panginoon. Amen? And then, sabi ng salita ng Diyos na yung kaligtasan belongs to our God who sits on the throne. Okay? Ngayon, yung pang-anim na sandata na ibinigay ng Diyos, yung susunod na slide po, gamitin po natin yung sa English, the sword of the Spirit. Next slide po. The sword of the Spirit. Okay? Ito yung tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, next slide po, the sword of, yes, thank you po, the sword of the Spirit, itong sandata natin na binigay ng Diyos na para mapaglabanan natin yung mga evil forces, yung principalities and rulers of this dark world, at saka yung mga wickedness in the highly places, okay? Ang Word of God po, siya yung ating ilaw, lampstand, okay? Sabi ng salita ng Diyos, your word is my light unto my path, okay? And siya po yung ating lampara, siya yung ating lampara sa ating dinadaanan. Siya yung liwanag sa ating dinadaanan, okay? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito ay isang tabak na dalawang talim na magkabila. Kapag sinabi mo to, ito ay susuot sa kaibuturan ng puso ng tao. Amen? Amen. So, ang salita ng Diyos, ito rin ang ating maging offensive weapon against sa mga ginagawa ng dyablo. Ito yung pandemic, ito yung sakit, ito yung nawalawan ka ng trabaho, ito yung mga nagkakaroon ng earthquake, mga lindol. Okay, gamitin mo itong salita ng Diyos para magtagumpay ka itong pandemic na ito. And then sinasabi ng salita ng Diyos, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen? Yung salita ng Diyos na nanggaling sa Kanya, na sinabi niya, ito po ay magaganap. Amen? And then, si Jesus mismo, ginamit niya ang salita ng Diyos upang kalabanin niya, sabihin niya kung ano sinasabi ng salita ng Diyos kay Satanas. Amen? And then number 7 po, yung sabi niya, nasa English, tayo po, let us pray in the Spirit. Manalangin po tayo. Next slide po. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling tayo sa Diyos. Ano ba ang panalangin? Bakit kailangan po natin dumalangin? Ang panalangin po, ito po ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito po, pag dumadalangin tayo, kinakausap po natin ang ating Ama. And then sabi po ng mga disipulo ni Jesus na, Guro, turuan mo po kaming manalangin. Ang sabi po ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Yung kaharian mo, O Diyos, dumating sa mundong ito. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ibigay mo ang iyong kinakain namin araw-araw. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Panginoon, ingatan mo kami sa lahat ng tukso sa mundong ito. And then may sinasabi siya, napaka-powerful. Sabi niya, kung meron kayong, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Pero kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Ama. Kaya kung may nagkasala sa iyo, mga magulang mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, asawa mo,
ito na ang panahon na magpatawad tayo. Amen? Amen. Dahil kapag hindi ka nagpatawad sa kanila, sisingilin ka ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa langit. Amen? So, anyway, yung po sinasabi na salita ng Diyos na bakit tayo manalangin para lalo po tayong lumapit sa Diyos. Lalo nating makikilala ang Diyos. Lalong lalakas ang ating kalooban sa pagkakilala sa Diyos. Okay? Napaka-importante po, bawat segundo ng buhay natin, tayo po'y dumadalangin. Hindi lang tuwing Friday, tuwing Sunday, sabi ni Pablo, pray without ceasing. Bawat segundo ng buhay natin, tayo po ay dumadalangin. Okay? So yung last slide po, malapit na akong matapos. Yung last slide, sinasabi niya si Jesus, the word that I speak, their life and spirit. Ito po si Jesus, salita niya at ang Espiritu Santo ay iisa lamang. Okay, next slide po. Okay, ngayon, meron po sinasabi ang salita ng Diyos. Ito po yung may papayo ko sa inyo. Okay? Kung gusto nyo magtagumpay sa buhay natin, sa pandemic na ito, sa mga sumusunod na mga pagsubukan, dahil itong pandemic na ito pala ang simula. Nasa huling panahon na tayo, mas marami pang matitinding pagsubok ang darating sa ating buhay. Importante po, give yourself totally to God. Ibigay mo ang buong puso mo sa Panginoon. Isuko mo lahat sa Panginoon. Ito na yung araw na ibinigay ng Panginoon sa iyo. And then sinasabi ng salita ng Diyos, tayo po ay magpakumbaba. Lahat po na nagmamataas, ibinabagsak po ng Diyos. Lahat po ng nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Amen? Magpakumbaba tayo. Huwag po tayong magmalaki. And then yung pangatlo, develop a spiritual hunger and thirst for thirst for God. Kagabi po binanggit po ng ating kapatid ni si Brother Ariel na sabi niya, seek the kingdom of God first and His righteousness and all these things shall be added unto you. Amen? Unahin po natin ang Panginoon. Okay? Kahit na gusto po natin kumita, gusto natin ma-bless, kung gusto mo yon, and then unahin mo ang Panginoon. Saliksikin mo siya. Mag-meditate ka ng salita ng Diyos, katulad sinabi na Pastora Loida, pag-aralan mo salita ng Diyos, i-meditate mo salita ng Diyos, pakinggan mo salita ng Diyos, ipamuhay mo ang salita ng Diyos. And then yung pang-apat, dapat meron kayong passion for the lost souls, na malapit na dumating ang Panginoon para lahat na nakakarinig na salita ng Diyos, yung gospel, magkakaroon sila ng panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong pananaw. Okay? Meron pa po isang slide. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung gusto mo ng pagpapala, obedience to God always brings blessings. Amen. Ngayon, kung gusto mo ng sumpa at discipline, kapag napalo ka ng Panginoon, mag-disobey ka sa Panginoon. Disobedience brings discipline. Okay? Amen. So, I know, marami po kayong na natutunan sa araw na ito. Tatanungin ko lang si Pastora Loida kung ano ay yung may papayo niya sa mga lahat ng mga viewers. Alam natin na lahat kayo ay na-blessed, na-inspired sa Word of God. Ano ang mapapayo mo sa lahat ng mga viewers sa araw nito? Ang may papayo ko lang po na wag po kayong mag-give up. Okay? We are on the winning side po. Mga winners po tayo. Hindi tayo losers. So, never quit. Sabi nga po, winners never quit. And quitters never win. So, at magtiwala po tayo sa Panginoon ng buong puso. No? Trust in the Lord with all your heart and not to lean on your own understanding, but in all our ways, we will acknowledge Him and He will direct our paths. Ano po? So, at masasabi ko rin po na don't get weary in doing good. For at the right time, we will reap a harvest if we don't give up. No po? Wag po kayong magsasawa na tumulong sa ating kapwa. Tumulong sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tumulong din sa pagbabahagi ng ating Preach Revolution. So, alam ko po na kaya po natin ito. Sabi nga po ng Panginoon na
He will never leave us nor forsake us. Amen. So kahit nga po sa ganitong pandemic, I do believe na ang Panginoon, siya po yung provider natin, na ipo-provide po niya lahat ang ating mga kailangan. Amen. Amen. At naniniwala po ako na kapag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, you accepted Him as your Lord and Savior, so God will bless us. Amen. He will bless us in every area of our lives. Okay, so we will be blessed physically, mentally, socially, financially, at ang pinaka-importante po sa lahat, spiritually. Ano po? So, at paniwalaan po ninyo ang kanyang mga promises. Ang kanyang mga promises, they are yes and amen. Kapag Amen. pinramis po niya, gagawin po niya. Ang imposible sa tao ay posible po sa Panginoon. All Amen. things are possible with God. Amen. So, wag po tayong mag-give up. Laban lang po tayo. At victorious po tayo. Amen. Okay, so ngayon po ipikit po natin yung ating mga mata at tayo po ay dadalangin. Kung nais mong natanggapin si Jesus sa iyong puso at buksan ang iyong puso, sumunod lang po kayo sa aking panalangin. Sabihin po natin, Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Narinig ko ang mabuting balita ng kaligtasan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan at tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Amen. Panginoon Jesus, maraming salamat po na pinatawad mo na, pinawalang sala mo na ang aking mga kasalanan. Amen. Binubuksan ko ang aking puso mula sa araw na ito, kayo na ang aking maging Panginoon at Diyos ng aking buhay. Amen. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa akin. Yes. Pinupuri kita, pinasasalamatan mula sa araw nito. Ipinapangako ko na ako'y susunod na sa inyong mga salita. Amen. Ibinabalik ko ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po Amen. ay magsasabi ng Amen. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Ngayon po, bago po tayo magwawakas sa ating programa, sabihin po natin ng malakas 3 beses. Kung nasaan man kayo ng parte ng mundo ito, isigaw natin na you are a victor, not a victim, na 3 times. Okay, ready na po tayo? Sabihin natin, 1, 2, 3, you are a victor, You are a victor, not a victim. You are a victor, not a victim. One more time. You are a victor, not a victim. Okay? Amen. Laban OFWs, preach your life. Laban OFWs, preach your life. One more time. Laban OFWs, preach your life. I-preach po natin yung word of life. Amen? Sa Amen. lahat